Hi, soon-to-be registered public servant. This coming Sunday, March 3, 2024, ay magti-take na naman tayo ng civil service exam. Mapa-professional level man yan at sub-professional level. Kaya kung ikaw ay first time mong mag-take ng civil service exam this year, ang video na to ay dedicated para sa'yo dahil magbibigay ako ng mga do's and don'ts, pati na rin ang mga tips, strategies, and personal experience ko na rin sa pag-take ng civil service exam. 5 years ago, kagaya mo, nag-take din ako ng civil service exam at pumasa ng isang take lang noong March at August 2019. At ang goal natin sa pag-take ng exam this year ay ganun din, maging first taker din. O kung hindi man tayo first taker, that's completely okay po. Pwedeng ito na yung chance natin para ngayon na pumasa sa pag-take ng exam. Make sure to stay tuned and watch the video until the end. So yes, let's begin. Umpisahan po natin sa number 1 reminder. Dito po nakapaloob kung saang school ka ba ma-assign sa mismong araw ng exam. Usually, 1 week pa lang nire-release na ito ng Civil Service Commission at ma-access mo ito sa website nila o kaya naman sa Google. I-type mo lang yung ONSA at ilagay mo yung mga kakailangan ng information para makita mo kung saang school ka naka-assign. I highly recommend din po na ocular inspection kayo at least 1 week or a day before yung mismong exam, preferably Saturday kasi nagpo-fall po ang Saturday ng weekend. Ang Sunday kasi ay weekend din, therefore magigauge natin doon kung sa araw bang yon ay traffic ba sa lugar na yon, malapit ba sa lugar ninyo ang pag-i-examan mo, kasi kung hindi, doon ma rin malalaman kung ilang oras ang estimated time para mag-travel para hindi ka ma-short ng oras at para maiwasan na rin ang pagkaligaw. Pangalawang kailangan mong dalhin ay syempre ang iyong valid government ID. Preferably yung same na ID na ginamit mo nung nag-file ka sa civil service exam. Pero what if kapag hindi na available ang ID mo na yon dahil, for example, expired na? Pwede ka namang magdala ng ibang valid government ID as long as kailangan isa siya or kasama siya sa listahan ng mga acceptable na valid identification card. Again, pag sinabi po nating valid, kailangan hindi expired. Yung mga IDs ng expiration ay 2024, tinatanggap po yan. Pero 2023 below, hindi na po yan tatanggapin. Next na kailangan nating dalhin ay syempre ang ating ballpen na gagamitin sa pag-shade natin sa mismo exam. Hindi po pencil or lapis ang gagamitin natin, kundi ballpoint pen po na black. Kailangan hindi siya friction pen, hindi siya gel pen, hindi siya fountain pen, hindi siya colored pen. Kailangan regular na ballpoint pen lang po siya. I highly recommend na ang bilhin nyo pong ballpen ay may thickness na 0.7 mm rather than 0.5 mm para po mas makapal lang kaunti yung ating ballpen, yung thickness ng ating ballpen. Therefore, mas mabilis nating mapupuno yung circle kapag nag-shade na po tayo. Siyempre, kailangan meron tayong extra ballpen para in case pumalya yung isa, meron pa tayong extra. So, I highly recommend magdala kayo ng at least 2 ballpens. Pero kung nag-overthink kayo na baka hindi gumana parehas, then 3 ballpens will do. Number 4, yung mga calculators po ay hindi allowed. Marami akong natatanggap na tanong galing sa inyo kung allowed ba ang calculator. Hindi po pwede ang calculator. Pinagbabawal po iyan. Kaya ang pinaka-ina-advise ko sa iyo kapag magre-review ka is that kailangan minamanual mo siyang computein, kailangan nagko-compute ka talaga, hindi gamit yung calcu ng cellphone or anything. Dapat nagbi-mental math ka talaga dahil pagdating ng mismong exam, yun ang gagamitin natin, yung ating isip lang talaga. Kaya wag na po tayong mag-abalang magdala ng calculator dahil hindi din po yan ipapagamit sa atin. Next, hindi po pwedeng magdala ng scratch paper or bond paper na gagamitin mo sa pagsasolve sa math, for example, or pag-analyze ng tanong. Pwede mong gamitin scratch paper ang ating test booklet. Pwede kang magsulat doon, pwede kang mag-drawing, at kahit anong gusto mong gawin sa test booklet ay pwede mong gawin yon dahil binayaran mo yon. Pero take note, hindi po ang answer sheet ang lalagyan natin ng sulat at kung ano-ano, kundi ang test booklet po. Pagdating naman sa damit, maraming nagtatanong sa akin kung required ba talaga na white na polo shirt ang isuot natin. Hindi po required or mandatory na white na polo shirt ang isuot natin. Pero sa panahon ngayon, I highly recommend na yun ang suotin natin dahil mainit ang panahon, di ba? Kapag white or light color yung suot natin, ibig sabihin, mas komportable, mas maaliwalas, therefore, mas marerelax ka. Unlike kapag ang sinuot mo ay mga dark colors, kagaya ng black, may tendency na
baka hindi ka maging komportable, pagpawisan ka and things like that. Pero yung mga damit kagaya nito ay pwedeng-pwede. Yung mga hindi pwede po ay ang mga sleeveless, bawal din po yung naka-shorts, bawal din po ang naka-tsinelas, kailangan naka-rubber shoes tayo, naka-closed shoes tayo, naka-jeans tayo. May nagtanong sa akin dati kung pwede daw ba yung bestida or yung dress. Yes, pwede naman yung dress, basta po below the knee yung haba. Wag po yung above the knee dahil baka hindi po tayo papasukin. Sa mga babae, kapag mahaba ang ating buhok, kailangan po nakatali yan siya. May mga nagtatanong sa akin, pwede daw bang magsuot ng relo? Yes, pwede naman po magsuot ng relo. Basta analog watch po, pwede po yan. Pero kapag mga digital watch like Apple Watch ay hindi po pwede dahil may mga capacity po yan na gawing nating calculator or anything like that. Gusto lang ng Civil Service Commission na cheating free or hindi natin ino-observe yung cheating sa mismong exam. May mga nagtatanong din sa akin, Miss Nayumi, okay lang ba na magsuot ng salamin? Yes, pwede naman magsuot ng salamin, lalong-lalo na kung may grado na yung mata mo. Pero wag po yung salamin na masyado ng high-tech na kaya nang mag-detect ng parang meron na siyang option na mag-capture ng images ng exam and things like that. Kaya pinagbabawal yung mga high-tech na salamin. Pero yung regular na salamin na ginagamit mo on a daily basis, pwede po nating suotin yan. Sa mga nagtatanong kung pwede magdala ng tubig, yes, I highly recommend na magdala ng tubig, lalong-lalo na at summer na ngayon, March na, 'di ba? Summer na, at may init talaga yung panahon, kaya magdala kayo ng extra tubig. Pwede rin naman kayo magdala ng biskwit, pero hindi ko nire-recommend na kainin nyo siya habang nagtitake kayo ng exam. Pwede nyo naman gawin yon, pero hindi ko siya nire-recommenda dahil magiging source yun ng distraction at baka hindi ka pa makafocus. Siguro before or after the exam na lang natin kainin, pang tawid ng gutom. Pero habang nagtitake ng exam, wag po natin gawin yon dahil nawawalan tayo ng focus para sa akin. At saka, nung nag-take ako ng exam, wala naman akong nakitang ngumunguya sa room habang nagtitake ng exam. Halimbawa, magdala tayo ng chocolates, tapos natunaw, tapos nalaglag sa ating answer sheet. O, paano na lang kapag nagkalat yun? E di, hindi na tayo papasa dahil hindi na mababasa ng Scantron machine ang ating answer sheet. Ito, isa tong major tip. Make sure po na busog kayo bago kayo umalis ng bahay. Kailangan naka-heavy meal or heavy breakfast kayo na healthy. Iwasan po natin ang sugary na pagkain dahil nakakabawas daw po iyan ng concentration. Pagdating naman sa caffeine, huwag na po tayong uminom ng kape dahil baka mag-palpitate pa po tayo. Mas okay na lang na uminom na lang tayo ng gatas or maraming tubig. Make sure din na nakasuot ka ng face mask. I think hindi naman lahat nare-required na magsuot ng face mask, pero para na rin sa safety mo dahil maraming tao yung mga kasalamuha mo that day, ay mag-face mask ka na lang. Siyempre, no to Filipino time. Bawal po ang late dito. Dahil kapag na-late tayo, hindi naman i-refund ng Civil Service Commission ang ating binayad at hindi rin po tayo pwedeng mag-reschedule. As early as 6:30 a.m., kailangan nasa testing venue ka na dahil by 7:30 to 7:45 a.m., magkuklose na po ang mga gates at hindi na po tayo papapasukin ng mga gwardya dahil mag-uumpisa na po yung test proper by 8 o'clock in the morning. Ito naman, mga personal experiences ko na sinabi ko sa sarili ko, sana pala hindi ko to ginawa, sana pala ginawa ko to. Number 1, pumunta po muna kayo sa comfort room. Make sure na hindi po kayo naiihi o hindi kayo tinatawag ng kalikasan bago magsimula yung exam. Ako kasi that time, na parami yata yung inom ko ng gatas or tubig, sobrang ihing-ihi ako. Hindi naman pwedeng lumabas habang nagtitake ng exam. Kaya, inano ko lang talaga siya, tiniis ko lang siya. Ang nangyari, parang wala na ako sa sarili ko kasi gusto ko na lang talaga matapos yung exam, makauwi at makapag-CR. Kaya, huwag yun na akong gayahin. May mga times talaga na yung body clock natin ay hindi sumusunod. Kaya, mag-set po tayo ng alarm clock. Kung kailangan natin gumising ng 5 o'clock in the morning, make sure na mag-set tayo ng alarm clock na magkasunod, or much better kung merong mas nagigising sa inyo ng mas maaga. Another thing ay, huwag po tayong mag-panic at huwag po tayong masyadong anxious. Huwag tayong mag-panic in a way na chill lang dapat. Huwag nating isipin na isang malaking event ito, isang malaking exam na dahilan para ma-promote ka, ma-regularize ka, things like that. Isipin mo lang na isa itong mini quiz sa isang school o kaya naman ay isang simpleng entrance exam lamang sa paborito mong college, institution, or university para hindi ka masyadong ma-pressure at para maging relax ka lang all throughout the exam. Next po is to make sure to check your personal information kung tama ba siya. Ako kasi nung nag-take ako ng
professional level. Ang spelling ng pangalan ko ay Noemie sa Noemi. Marami naman akong kapangalan, pero medyo unique yung spelling ng pangalan ko dahil may E sa dulo. Pero nung nakita ko doon sa attendance sheet, ang nakalagay ay Noemi lang. Sabihan ko yung proctor ko na mali po yung aking pangalan dito, kaya inayos niyo po. Kapag kasi hindi natin napansin to, o kaya naman napansin natin, tapos hindi natin sinabi sa proctor natin, baka kasi pag nakapasa ka, iba yung lumabas na pangalan or spelling doon, hindi yun ma-count as sa'yo dahil mali yung spelling. Kaya make sure to check it bago tayo mag-exam. Next ay sundin ang mga rules. 'Di ba? Huwag tayong masyadong excited na dahil natanggap na natin yung test booklet, natanggap na natin yung answer sheet, nagmamadali na tayo mag-start magsagot. That's good dahil excited ka. Pero ang instruction ay kailangan fill outan mo muna ang form ng iyong pangalan, ng iyong examinee number, especially examinee number at pangalan. Napaka-crucial nito. Wag nating kalilimutan. Kailangan yun ang unang-una nating gagawin bago tayo pumunta sa mismong test proper. May mga nagtatanong kasi sa akin previously na, Miss Naomi, makakapasa kaya ako? Nakalimutan ko kasing lagyan ng examinee number ang aking answer sheet. I really couldn't tell kung papasa siya or hindi. Pero let's hope for the best na papasa siya. Pero syempre, iwasan na lang natin yung ganon. Maging masunurin na lang talaga tayo sa direction. Follow the rules, follow the directions para hindi tayo nagkakamali. Isa sa mga pro tip na masasabi ko talaga is that kapag natanggap nyo na yung inyong test booklet, tapos allowed na kayong magsulat, make sure na isulat nyo na yung alphabetical order ng A, B, C, D hanggang letter Z para in case na mayroong letter series, ay madali nyo na lang pong masosolve yung letter series. Kasi mahirap pong magsagot ng letter series lang hindi mo sinusulat yon. So, this is a tip na na-adapt ko kay Miss Laika Maravilla. So, might as well try kasi ginawa ko yon. At that time, meron talagang letter series. Kaya nadalian na lang ako nung na-encounter ko yung tanong. Kasi lastly, ang gagawin po natin ay mag-pray. Siyempre, mahalagang mag-pray tayo para sa divine guidance. Maaaring matalino tayo, maaaring nakapag-prepare tayo ng maayos, pero wala namang mawawala kung manghihingi tayo ng additional guidance dahil mas mataas yung chance talaga kapag nagpipray ka and at the same time, yung imposible ay nagagawang posible through our prayer. Kaya, wini-wish ko talaga na lahat po ng nanonood nitong video na to ay makapasa sa civil service exam. Lahat tayo ay may malinis na intensyon kung bakit natin gusto mag-take ng exam. For example, last August, ang nag-take ng exam ay more than 300,000. Tapos, ang nakapasa ay 64,635 if I'm not mistaken. At equivalent yun ng 18%. Mataas na yun kumpara sa mga nakapasa ng March dahil ang nakapasa ng March ay around 10 to 11% lang, I believe. At ang nag-take ay nasa 400,000. Imagine niyo po kung gaano karami yon. Ngayon, marami din yung nag-take ng civil service exam and I am hoping na mas mataas na yung percentage nito kumpara sa exam ng March last year. At sana isa ka sa mga pasado na rin this coming exam. I am rooting for you. Congratulations in advance. Plug ko na rin itong book natin. Meron po tayong book dito. Ipakita ko sa inyo. Ito yung bagong edisyon ng Brain Box Tutorial and Review Center Civil Service Exam for Professional Level and Sub-Professional Level. Ito po yung pangatlong version nila. So, nung nag-take ako ng Civil Service Exam last 2019, yung first version ng book yung inavail ko. So, yon. Tapos second version, and then ito third version. Halos kompleto na po talaga ito siya. Magbibigay ako ng in-depth na video nito if you want. Pero more than 400 pages ito siya. Kompleto, may Filipino dito, English. Lahat talaga meron na exercises. So, kung ikaw may kakilala ka na wala pang civil service exam reviewer, then this is the sign. Ilalagay ko yung link sa description box sa baba kung gusto mong mag-avail nito. Again, I am rooting for you, soon to be registered public servant. Take care. Bye!